Isipin mong ilagyan ng lahat ng sandata ang isang barko para bombayin ang kalaban hanggang sumuko sila. Ganyan talaga ginagawa ng mga barkong pandigma o kahit papaano, ganoon sila mga 100 taon nang nakalipas noong mahalaga pa sila sa estratehiya. Pero hindi na nagamit ang ganitong barkong pandigma sa loob ng 50 taon. Hanggang ngayon, ayon kay Pangulong Donald Trump, bumabalik na ang mga barkong pandigma matapos niyang ianunsyo ang bagong klase ng barkong ipinangalan sa kanya. Totoo ito. Kung may tayo, ibabalik ng Trump class ang uri ng barkong pandigma na di na ginagamit mula digmaang Vietnam. Desidido ang administrasyon na gawing realidad ito, kaya't ipinipilit nilang kanselahin ang mas makatotohanan at mas pulidong proyekto para bigyan daan ang Trump class. Dahil dito, napapaisip ang lahat, pati na rin tayo, kung ano nga ba ang espesyal sa bagong disenyo na ito. Isang lumulutang na arsenal. Ngayon, ang Trump class na mga barkong pandigma ay dapat, sa teorya, ay tunay na barkong pandigma. Kakaiba ito dahil ang mga tunay na barkong pandigma ay halos lipas na sa makabagong digmaang pandagat. Pero iginigiit ng kasalukuyang administrasyon na talagang kinakailangan ang ganitong klase ng barko para sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Mamaya natin tatalakayin kung totoo ang pahayag na yan at ang klasifikasyon ng barkong ito, pero ngayon, tandaan na ito ay dapat totoong barkong pandigma. Ang pangunahing barko ng klase, ang USS Defiant, ay magkakaroon ng sukat na nasa pagitan ng 840 at 880 talampakan o 206 hanggang 270 metro na may lapad na 105 hanggang 115 talampakan o 32 hanggang 35 metro. Sa pinakamalapad na bahagi, abot ito sa 35,000 metriko tonelada at maganda rin ang itsura. Hindi to biro, mahalaga ito sa disenyo na pinilit mismo ni Donald Trump na nagsabing hindi siya fan ng ilang Navy ships na ginawa para sa stealth. Sabi niya, inuulit ko, hindi kailangang pangit ang barko para masabing stealth. Nagkomento rin siya na mas maganda at makinis ang mga barko ng Russia at Italy parang totoong barko. Malaki ito at may hahalin tulad sa mga amphibious assault ship na kasalukuyang ginagamit ng US Navy tulad ng America Class o Tuawa Class. Para linawin, ang mga klase ng barkong ito ay dinisenyo na may malalaking deck dahil kailangan nilang magpalipad ng mga helicopter at jet na kayang mag-operate mula sa barko tulad ng F-35B at MV-22B Osprey. Ang Trump-class battleship, kung mapundohan at may tayo, ay magsusupply rin ng gasolina sa Osprey at sa mga FVL o Future Vertical Lift Helicopter na kasalukuyang dinadevelop ngunit hindi ito pangunahing tungkulin ng barko. Ang pangunahing tungkulin nito ay mapuno ng maraming armas, kaya't ang Trump class ay may Surface Launch Cruise Missile Nuclear System, Hypersonic Missile System at Vertical Launching System. Pangunahing armas. Ang Surface Launch Cruise Missile Nuclear System, SLCMN, ay isang weapon system na iminungkahi ng Trump administration noong 2018 bilang tugon sa umiiral na nuclear limitasyon. Unang din-develop ng Navy ang Sea-Launched Nuclear Cruise Missiles noong 1980 sa at ito ay mga Tomahawk missiles na may nuclear warhead na may abot na humigit kumulang 1,500 at 50 milya o 2,500 kilometro. Noong 1900, inihayag ni Pangulong George H.W. Bush na aalisin ng US ang lahat ng sea-based tactical nuclear weapons na naging huling beses na may nuclear cruise missile ang US sa kanilang mga barko. Itinigil ang paggamit ng Tomahawk nuclear missiles noong 2013 pero nung unang administrasyon ni Trump makalipas ang 5 taon, iginiit niyang magbibigay ng non-strategic regional presence sa Estados Unidos ang isang nuclear-armed sea-launched cruise missile. At doon natin nakuha ang SLCMN na nakatakdang gamitin sa bagong Trump class na barkong pandigma. Sa oras ng pagre-record, may kontrata na ang Strategic Systems Program ng Navy para sa prototype na disenyo at nais ng National Nuclear Security Administration na pabilisin ang pagdevelop at paglalagay sa serbisyo ng sandatang ito. Pinabilis ang development at tinanggal ang ideya ng pamilya ng 80 nuclear warheads, mas pinili ang paggawa ng natatanging warhead para sa bagong sandata. Ang bagong sandatang ito ay magkakaroon ng abot na ilang libong kilometro. Hindi ko na talaga masasabi pa ang iba dahil ang sandata ay nasa experimental na yugto pa at kakaunti pa lang ang alam natin tungkol dito. Ang alam natin, kapag nag-develop ang Estados Unidos ng bagong nuclear na sandata at nilagyan nito ang mga Trump class na barkong pandigma, mauulit ang sitwasyong naranasan noong dekada 80. Ang ikalawang bahagi ng pangunahing armas ng Trump class ay makakaroon ng 12-cell Conventional Prompt Strike Hypersonic Missile System. Ang sistemang ito ay kayang magpadala ng precision-guided missile kahit saan sa mundo sa loob ng isang oras.
May mga video kami tungkol sa hypersonic missile sa mega projects. Panoorin mo kung gusto mong malaman paano ito gumagana. Pero sa totoo, sobrang bilis talaga ng mga ito. Kadalasan, mas mabilis pa sa Mach 6. Napaka-maniobrable nila, kaya kaya nilang umiwas sa depensa ng kalaban laban sa missile. Kung may lalagay sa bagong barkong pandigma, epektibo nitong papalitan ng paggamit ng nuclear na sandata sa hanggang 30% ng target ayon sa ilang kalkulasyon at magbibigay ng mas maraming pagpipilian sa pag-atake. Ang huling bahagi ng pangunahing baterya ay may 100 at 28 vertical launching system cells. Napaka-diverse ng sistemang ito at kayang maglunsad ng surface-to-air, surface-to-surface, anti-submarine, anti-ship at decoy missiles para sa tactical na attack at depensa. Sa teorya, maganda itong ideya. 128 na misil ng iba't ibang klase na kayang sirain ng iba't ibang uri ng banta. Sa katotohanan, maraming batikos ang natanggap ng VLS cells sa Trump class. Ang bagong klase ng barko ay inianunsyo bilang pinakamalakas na missile battleship na armado ng kayang takutin ang kalaban sa ideya pa lang na may Trump class battleship na papalapit sa kanilang karagatan. Sa totoo lang, ang disenyo ng VLS ng barko ay isa sa pinaka hindi episyente. Heto ang madaling paliwanag. Para maging seryosong banta, kailangan ng malaking barkong pandigma na kayang magpalipad ng pinakamaraming missile o eroplano na kaya batay sa laki nito. Hindi kaya ng Trump class na barko pandigma yon. Titimbang ng 35,000 tonelad ang mga barko at kayang maglunsad ng 128 missile mula sa vertical launching system nito. Iyan ay ratio ng VLS sa laki nito na isang missile kada 200 at 73 tonelad ng displacement. Kung ikukumpara, ang Tycon the Rogue class cruiser, mas maliit ngunit kapareho ng layunin sa Trump class, ay may pinakamataas na ratio ng VLS sa laki ng barko. Mayroon itong 122 VLS cells para sa 9,750 metriko tonelada ng displacement at nagbibigay ito ng ratio na isang missile kada 80 tonelada. Ibig sabihin, kahit 4 na beses na mas maliit ang klase ng barkong pandigma na ito kaysa Trump class, kaya pa rin itong maglunsad ng halos kaparehong bilang ng missile. May ilan, bilang pagtatanggol sa Trump class, ang magsasabing malinaw na sinusubukan ng barkong ito na maglagay ng pinakamaraming iba't ibang uri ng weapon system hanggat maaari at ang limitadong espasyo ay tiyak na isang salik para sa VLS cells. Tama yon, pero totoo rin ito sa Ticonderoga class na bukod sa 122 VLS cells, may 2 missile launcher, 25 pulgadang kanyon mga torpedo tube at iba pang weapon system. Kahit anong paliwanag mo, hindi pa rin epesyente ang disenyo ng Trump class sa missile system nito dahil pinilit isiksik ang maraming uri ng sandata sa barko. At yan pa lang ang pangunahing armas. Panglawang armas. Ngayon, pumapasok na tayo sa kakaibang usapan dahil ang pangunahing sandata ng pangalawang armas ng Trump class ay isang 32 megajoule railgun. Mahigit 20 taon nang sinusubukan ng militar ng Estados Unidos na gumawa ng practical na railgun at napag-usapan na rin natin ito ng malaliman dito sa channel. Pero para buwa din ulit, nagpapaputok sila ng mga kinetic na projectile na walang anumang pampasabog na katangian. Sa halip, ang projectile ay pinapaputok sa sobrang bilis, minsan 9 beses pa sa bilis ng tunog, na sapat na ang impact nito para magdulot ng matinding pinsala at sirain ang banta. Sa teorya, maganda itong baril na mayroon sa barko dahil sa ilang dahilan. Dahil walang pampasabog ang bala ng railgun, mas magaan ito kaysa sa karaniwang HE na bala. Mas ligtas ito para sa barko dahil nababawasan ang panganib na sumabog ang imbakan ng armas at mapatay ang mga sakay kung matamaan. Nakakaapekto ito sa disenyo ng barko mismo dahil hindi na nito kailangan ng mas makapal na armor kumpara sa mga barkong kasing laki na may mas maraming HE na bala sa loob at nagre-resulta ito sa mas magaan na barko na mas matipid at mas mabilis bumiyahe. Ang mga railgun sa mga barko ay dapat magsilbing pangunahing sandata para sa depensa, hindi para sa opensiba at maaari itong maging napakakapaki-pakinabang laban sa mga paparating na misil sa huling yugto ng kanilang paglipad, laban sa mga eroplano at laban sa mga papalapit na barko na abot ng kanilang saklaw. Dahil pinakamabilis ang railgun projectile, walang misil o eroplano sa mundo ang makakaiwas dito. Ngunit ang teknolohiya para matutukan at tamaan ng railgun, ang gumagalaw na misil ay dinedevelop pa at malayo pa matapos. Sa kabila ng mga benepisyo, marami ring negatibong aspeto. Una sa lahat, ang mga railgun ay mangangailangan ng mas maraming maintenance kaysa sa kahit anong ibang weapon system sa Trump class. Mas maraming oras ang onboard maintenance team sa pag-aasikaso ng isang sandata kaysa sa iba. Pangalawa, kapag nagpapaputok, umiinit ang mga railgun na parang init sa impyerno ni Dante.
Nangyayari ito dahil sa sobrang dami ng kuryenteng dumadaloy sa mga riles upang pakawalan ang projectile pati sa pagkiskis na nalilika ng projectile. Kapag lumabas ito sa railgun sa bilis na triple kaysa sa pinakamabilis na fighter jet na yon, ang MiG-31 Foxhound. Kung hindi mo alam, nangyayari rin ang parehong bagay sa mga kanyon ng artilyerya, sa totoo lang. Pero hindi talaga umaabot sa max, anim pataas ang mga projectile na yon at ang acceleration sa paglulunsad ay di naman umaabot ng 10,000 GS. Bahagyang lumalapad ang mga barrel dahil sa init, kadalasang apektado ang accuracy pero nai-adjust ng artillery team. Alam mo ba kung ano ang hindi kayang i-adjust ng railgun team? Ang railgun mismo ang natutunaw na siyang nangyayari kapag pinaputok mo ito ng sobrang daming beses nang hindi muna pinalalamig. Hanggang ngayon, walang ebidensya na may railgun na kayang magpaputok ng higit sa isang full power na putok gamit ang parehong rails. Bagamat may opisyal ng Amerika na nagsasabing mas matibay na ang kanilang disenyo mula 10-10 putok hanggang mahigit 400, hindi nila nilinaw kung full power ang mga putok na ito at malamang ay hindi. Dahil dito napakababa ng rate ng pagpapaputok ng railguns at ang mababang rate na yon ay kailangan panghatiin sa pagitan ng mga putok para bigyan ng oras ang paglamig. At ang pinakamasama pa sa tibay ng railguns ay kahit pagamitin mo ito ng perpekto para tumagal ito ng husto, mabilis pa rin nauubos o nasisira ang barrel kahit anong gawin mo. Hindi madaling palitan ng isa habang nasa laot, lalo na kung malayo sa pantalan. Isa pang negatibo sa railguns na talagang nakakapagtaka ay ang katotohanang wala naman talagang estratehikong bentaha ang sandatang ito, maliban sa nabanggit na kinetic na hindi sumasabog na bala. Ang railguns ay abot lang ng 110 nautical miles, kaya parang nawawala ang saysay ng teknolohiyang ito kahit anong barko pa ang gamitin. Ang 110 nautical miles ay pasok na pasok sa abot ng mga missile na ginagamit ng China at Rusya, ang dalawang bansa na ginagamit natin bilang makatotohanan pero haka-hakang kalaban sa halimbawang ito. Para saan ang sandata kung magagamit mo lang ito kapag inilalagay mo ang sarili mo sa abot ng mga sandata ng kalaban? Ano pa ang gamit ng ganitong sandata kung may mas malayong abot ang mga missile mo? Isa pang dahilan kung bakit mukhang masamang ideya ang railgun sa Trump class ay hindi ito gumagamit ng nuclear reactor para sa kuryente. Ang pagkakaroon ng railgun sa barko na nangangailangan ng napakalaking bugso ng kuryente para makaputok, karaniwang umaabot sa milyon-milyong amperes, ay parang sapat na dahilan para lagyan ang barko ng parehong epesyenteng teknolohiya sa kuryente na ginagamit na rin sa maraming ibang barko. Hindi, ayon sa design team, kaya ginamit nila ang luma at subok ng makinang pinapagana ng fossil fuel para magbigay ng kuryente sa libu-libong armas, sensor at command systems ng barko na posibleng maging record holder sa dami ng armas kada pulgadang parisukat sa kasaysayan. Sa kabila ng lahat, tila isinasakripisyo ng bagong disenyo ng Trump class ang mahalagang espasyo na sanay mas mapakinabangan pa. Vertical launch system cells at ibinibigay lang ito sa mga railgun, isang teknolohiya na malayo pa sa pagiging perpekto at hindi nito natutugunan ang alinman sa apat na E na pamantayan. Hindi ito epektibo, episyente, matipid o matibay. Ang General Atomics ay kasalukuyang nakikipag-usap sa US Navy sa pag-asang makakakuha sila ng kontrata at makakagawa ng tunay na gumaganang railgun. Pero sa totoo lang, maniniwala lang tayo kapag nakita na natin ito. Ang railgun ay isa lang sa tatlong bahagi ng secondary battery. Ang pangalawa ay pares ng 5 pulgadang kanyon na sinasang-ayunan ng halos lahat. Ang Mark 45 na kanyon ay kanyon laban sa sasakyang panghimpapawid, laban sa mga barko at pambomba sa baybayin na nagpapaputok ng 70 pound o 32 kilogram na bala. Depende sa operasyon, ang Mark 45 na kanyon ay kayang magpaputok ng 16 hanggang 20 bala kada minuto sa distansyang 20 nautical miles o 37 kilometro. Isang pares ng mga kanyon na ito ang matatagpuan sa nabanggit na mga Ticonderoga class na cruiser. Ang mga kanyon ay isang matipid na paraan ng pagtugon sa mga agarang banta dahil mas mura ang bala para dito kumpara sa anumang missile na maaring ilunsad mula sa VLS tubes. Bukod sa gamit bilang kanangga, epektibo rin ito sa pambobomba ng beachhead bilang suporta sa pagsalakay ng mga marinong sundalo. Ang huling parte ng sekundaryang baterya ay isang pares ng laser na sandata. Natalakay na natin kung paano gumagana ang laser sa Dragonfly na video na pwede mong panuurin at nag-invest din ang US ng malaking pera sa mga prototype na halos katulad dito. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung anong uri ng sandatang laser ang gagamitin sa Trump class. Ang mga sandatang laser ay higit sa lahat napakamatipid. Wala silang pisikal na bala kaya pwede silang magpaputok basta may kuryente. Dahil dito, theoretical na walang limitasyon ang bala nila. Nagbibigay sila ng murang paraan para guluhin ng electronics ng paparating na missile, drone, sasakyang panghimpapawid, barko at mga pinapilotong eroplano. Gayunpaman, mahirap tumagos ang laser sa balute.
Kailangan nilang mag-focus sa isang target ng matagal para makapinsala. Kaya ngayon, ginagamit lang sila para i-disable ang internal electronics hanggang sa makalika tayo ng totoong death ray. Nakakatakot at astig, pero ang laser na sandata sa barkong Trump Plus ang may pinakamaliit na abot sa lahat ng sandata. Kailangan ng direct line of sight ang mga sandatang ito at limitado rin ang bisa depende sa lagay ng panahon gaya ng fog, ulan, niebe at halumigmig. Ang panganib na dulot ng mga sandatang laser ay maaring mawala kung may tubig sa hangin na karaniwan na kapag nasa dagat ka. Iba pang mga sandata ng eroplanong pandigma. Maliban sa mga nabanggit na sistema ng sandata, may di-opisyal na bateryang pandepensa rin. Bagamat trabaho ng pangalawang baterya yon, hindi na natin yon papansinin. Binubuo ang depensang baterya ng 2 missile launcher, 4 na 30mm sistemang metralyadora, 4 na Odin laser at 2 anti-drone system. Bakit nasa ibang baterya ang mga Odin laser, tanong mo? Wala tayong ideya, pero ang classified na laser technology sa secondary battery at Odin laser sa defense battery ay nagpapahiwatig nito. Ang ideya ay gamitin ang classified na laser technology bilang sandatang pang-opensiba na kawili-wiling isipin, lalo na't sandata ito na hindi tumatama lampas sa abot ng mata. Sa anumang kaso, ang Odin ay Optical Dazzling Interdictor Color Navy. Kung hindi ka pa rin kumbinsido ng militar ng Amerika ay gumagawa lang ng astig na acronym at pinapagawa ang mga sandata based dito, kahit yung pilit na quit bago ang Navy, wala nang makakakumbinsi sa'yo. Hanggang 2024 na install na ang sistemang sandatang ito sa 8 barkong pandigma ng Amerika para guluhin ang mga sensor ng paparating na drone at missile at pabagsakin ang mga ito. Mahalagang ituro na mas mababa ang antas ng mga ito kumpara sa mga naunang nabanggit na classified na laser weapons. Ang Odin system ay nasa klase ng 10-10 kW habang ang mga secondary battery laser system ay nasa 300 o 600 kW na klase. Ibig sabihin, hindi Helios system ang ibang laser system na sinusubok sa ibang barko. Sa paghahambing, ang Dragonfire ay nasa 50 kW na klase. Malamang nagagamitin ang missile launcher laban sa mga target sa himpapawid tulad ng paparating na missile, drone, eroplano o kahit malas na Seagull. Ang mga barkong Trump class ay magkakaroon din ng sarili nilang mga eroplanong sakay. Pero dahil hindi kasinlaki ng aircraft carrier ang mga barkong pandigma, VTOL aircraft lang ang kanilang mailulunsad. Kumpirmado na ngayon na helicopter at Osprey ang gagamit ng Trump class hangar, pero posible ring sumama ang mga bagong disenyong VTOL sa hinaharap dahil lalo nang mahalaga ang unmanned aircraft sa usaping ito. Mga power plant ng command platform. Bukod sa strike delivery, inaasahan ding magsilbing command platform ang Trump-class battleship para sa lumalawak na revolusyon ng mga unmanned platform sa Estados Unidos. Katulad ng Sina at Rusya, kasalukuyang nade-develop ang US ng iba't ibang uri ng unmanned platform. May ilan na kayang lumaban, ang iba para sa reconnaissance o cargo mula unmanned helicopter at combat aircraft na tulad ng 5th generation fighter hanggang maliit na unmanned surface vessel, submarino at ground vehicle. Matagal na itong tema sa Estados Unidos at tinalakay din namin ito sa aming video tungkol sa Loyal Wingman. Ayon sa ilang opisyal, pagsapit ng 2050, posibleng isang katlo ng mga asset ng Amerika ay unmanned na. Kaya, lahat ng bagong sasakyang pandagat ay tiyak na magkakaroon ng command center para sa unmanned platforms at hindi na iiba ang Trump class. May pinakamahusay na sensory suite ito mula sa Navy at isasama rin ang AI capability sa disenyo, bagaman di pa tiyak kung saanong papel ito gagamitin. Ayon sa ulat sa Kongreso, ang pagpili ng fossil fuel kaysa nuclear power para sa Trump class na barko ay isa sa pinaka nakakalitong desisyon sa disenyo. Una sa lahat, ito ay isang issue sa lohistika. Kung may konbensyonal na power plant ang barko, kailangan mong i-refuel ito paminsan-minsan at magagawa lang ito sa kaalyadong pantalan o sa barkong tagadala ng langis. Ang paggamit ng isang barkong tagadala ng langis ay nagdudulot din ng estratehikong panganib dahil kahit na ang Trump-class na barkong pandigma ay punong-puno ng armas, ang kailangan lang gawin ng kalaban ay sirain ang barkong tagadala ng langis. Ang Trump na barkong pandigma ay nagiging mahal na bakal na palutang-lutang sa dagat, hindi makakilos o magamit ang mga sensor at railgun nito. Bilang alternatibo, ang hukbong dagat ng US ay may mahabang kasaysayan ng paggamit ng nuklear na enerhiya para paandarin ang kanilang mga barko at ang nuklear na enerhiya ay may ilang mahahalagang benepisyo.
Una, ang mga nuclear power plant sa barko ay nangangailangan ng kaunting maintenance. Dahil ang mga ito ay dinisenyo para magkasya sa isang barko na pupunta sa pinakamalayong sulok ng mundo kung saan ang pag-access sa isang ligtas na daungan ay hindi posible, ginawa ang mga ito na sobrang maaasahan at kayang mag-operate ng mag-isa. Ang mga ininyerong crew na sakay ay kadalasang sapat na para mapanatili ang barko sa laot nang walang anumang problema. Ang USS Gerald R. Ford, pinakamalaking aircraft carrier sa mundo at pinakamalaking barkong pandigmang nagawa kailanman ay pinapagana ng nuclear reactor. At hulaan mo kung ano? Napatunayang mas maraming maintenance ang mga washing machine ng barko kaysa nuclear reactor matapos magliyab ang mga ito noong Marso 2026. Nakakatawa pakinggan kapag sinabi mo ng ganoon pero ang kwento ay talagang masama. 2 miyembro ng crew ang nasugatan at mahigit 6 na miyembro ng crew ang nawalan ng kanilang higaan at mga personal na gamit dahil sa sunog. Pangalawa, ang mga nuclear power plant ng hukbong dagat ay nagpapaintulot sa mga barko na maglayag ng mas mabilis at mas matagal at mayroon silang theoretical na walang hanggang saklaw. Kailangang huminto ang barko para mag-resupply, pero pagdating sa mismong pagpapaandar, hindi nito kailangang bumagal para magtipid ng gasolina. Ngayon, inalis ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang nuclear-powered na cruiser noong dekada 90. Mas maliit man ang mga barkong ito kaysa sa panukalang Trump class, mas maihahambing sila kaysa sa napakalaking USS Gerald R. Ford. Dalawang pangunahing dahilan kung bakit inalis sa serbisyo ang mga cruiser na maaaring i-apply din sa Trump class. Ang unang dahilan ay ang simpleng katotohanan na ang bilis at kakayahang maglayag ng hindi humihinto ay hindi na ganoon kahalaga noong panahong iyon. Talagang gustong-gusto ng Unyong Soviet na magpadala ng kanilang mga mabilis na attack submarine at dahil dito napilitan ng mga carrier group na gamitin ang kanilang mga sonar. Para magawa iyon, hindi sila maaring maglayag ng mas mabilis sa 20 hanggang 25 knots at kalaunan. Nasanay na rin ang Navy sa mga bilis na yon at nagsimulang magtanong kung sulit pa ba talaga ang mataas na bilis at, sa huli, ang mga nuclear reactor na nagbibigay daan sa mga bilis na yon. Hindi na akma ang argumentong ito ngayon dahil hindi na ganun kalaki ang papel ng fast attack submarine at natutukoy na rin sila ng mga barko kahit mabilis. Nabago na rin ang doktrina ng Navy. Noong tumindi ang tensyon sa US at USSR, nagpanatili ang Navy ng mga battle group malapit sa mga posibleng hotspot. Ngayon, panatilihin lang ang mga grupo malapit sa mga hotspot kung kailangan. Pero dapat karamihan ng barko ay nasa sariling bansa o base ng kaalyado at handang sabay-sabay i-deploy kung kinakailangan. Ang kakayahang maglayak ng mabilis at matagal nang di kailangan mag-refuel ay malaking kalamangan. Idagdag pa dyan ang katotohanang ang mga Trump-class na barkong pandigma ay magkakaroon ng hindi bababa sa isang malakas gumamit ng kuryenteng railgun kasama ng mga AI system at pinakamodernong sensory suite at hindi mahirap makita kung bakit mas matalinong pagpipilian ang nuclear reactor kaysa sa karaniwang power plant. Dahil diyan, malinaw na ang disenyo ng Trump ay parang walang dating, sobrang daming bagay ang walang saysay. Parang hindi talaga naintindihan ng mga inhinyero ang tunay na layunin ng disenyo. Dito napapasok ang malaking tanong, ano ba talaga ang punto nito? Anong barkong pandigma? Lipas na ba talaga sila? At bakit ipinipilit ni Trump si Trump? Hulaan mo kung ilang taon na ang pinakabagong barkong pandigma ng hukbong dagat ng Estados Unidos. 30 taon na kaya? 50. Halos ganyan na nga, 82 taon na. Noong Enero 20, 1,944 inilunsad ang USS Missouri at hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakabagong ginawa na barkong pandigma ng US Navy. Kasama ito sa Iowa class ng barkong pandigma na halos sabay ginawa at inilunsad. May dahilan din kung bakit lipas na ang ganitong barko ngayon. Para lang malinaw, maraming tao ang gumagamit ng salitang barkong pandigma bilang pangkalahatang tawag sa kahit anong uri ng barkong pandagat na sumasali sa labanan. Ang mga battleship gayunpaman ay isang napakatiyak na kategorya ng mga barkong pandigma at para maiwasan ang kalituhan, tandaan na ang mga battleship na tinutukoy mula ngayon ay tunay na battleship, hindi basta anumang barkong pandigma. Mula nang ipakilala sila noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang mga barkong pandigma ay nagsilbing pangunahing barko sa kanilang mga hukbong dagat. Ang pangunahing barko ay kadalasang pinakamalaki, pinaka-estratehikong mahalaga sa isang hukbong dagat at kadalasan din ang barkong may pinakamasiding kapangyarihan sa paninira. Ang mga barkong pandigma ay partikular na kilala sa pagkakaroon ng malalaking kanyon at katulad ng kung paano may mga grupo ng aircraft carrier sa kasalukuyan. 100 taon na ang nakalipas, mayroon tayong mga grupo ng barkong pandigma. Ang mga barkong ito ay parang si Superman sa Justice League para sa kanilang mga fleet. Sila ang pinakamabigat na sandata. Halimbawa, ang USS Washington ay barkong pandigma na naglingkod sa Atlantiko at Pasipiko noong ikalawang digmaang pandigdig.
May siyam na 16 pulgada, 400 at 6 na kanyon, 25 pulgada na kanyon at mga nauna sa modernong 5 pulgada na kanyon ng Trump class. Para sa proteksyon laban sa dagat at himpapawid, gumamit ito ng 16 anti-air, kanyan 1,850 baril ng kotse at makapal na balute. Ang mga barkong ito ay may dala-dalang toneladang pampasabog na bala sa loob at napakahalaga talagang mapanatiling hindi natatamaan ang mga balang ito sakaling magkaroon ng matagumpay na pag-atake ng torpedo o artilyera. Ang baluti sa gilid ng barko, panlabas na metal ng barko, ay 12 pulgada ang kapal, habang ang command tower at gun turret ay may 16 na pulgada, kaya napakahirap patumbahin ang barko. Ito ang katumbas ng sandatang nuklear bago pa nagkaroon ng nuklear na armas. Sila ang pinakamakapangyarihang sandata ng bansa, kayang gawing bihag ang mga isla at baybayin sa tuloy-tuloy na pambubumba ng artilyera. Ang pinakamagagandang halimbawa kung paano ginamit ang mga barkong pandigma ay makikita sa Pacific Theater ng digmaan noong dekada 40. Gayunpaman, natapos agad ang kanilang panahon matapos ang digmaan dahil sa ilang dahilan. Ang pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki ay nagpakita sa mundo na may sandatang mas makapangyarihan kaysa barkong pandigma. Pangalawa, nabawasan ang budget militar ng maraming bansa matapos ang digmaan dahil hindi nila inaasahan ang bagong digmaan at ang US at USSR ay piniling mag-invest sa nuklear na teknolohiya kaysa magtayo ng mas maraming barkong pandigma. Ibinenta ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang karamihan sa kanilang mga barkong pandigma bilang scrap metal, habang ang nabanggit na mga barkong pandigma ng klase Iowa ay nagsilbing suporta sa pamamagitan ng kanilang mga kanyon noong digmaang Koreano at digmaang Vietnam. Pangatlo, ipinakita ng pagyusbong ng mga aircraft carrier ang malaking potensyal kaya't pinili ng mga hukbong dagat sa mundo na ilaan ng kanilang limitadong yaman sa mga ito. Ang desisyong ito ay patuloy na nakaimpluwensya sa pananaw ng mga hukbong dagat hanggang ngayon. Mas episyente rin ang mga aircraft carrier dahil ang mga battleship noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nangangailangan ng humigit kumulang 2,000 at 700 na mandaragat upang mapatakbo. Bilang paghahambing, ang nabanggit na USS Gerald R. Ford, ang pinaka-flexible at pinaka-advanced na aircraft carrier sa kasalukuyan, ay nangangailangan ng halos kaparehong bilang ng crew. Lumipas ang ilang dekada, ang pag-usbong ng guided missiles ang naging huling dagok sa mga battleship. Higit ang guided missile sa artilyera at torpedo sa lahat ng aspeto. Mas eksakto sila, nakakabutas ng armor at mas matipid kaysa sa kahit anong ibang sandata laban sa barko na umiiral. Dahil sa precision missile at makabagong surveillance, mas madali nang palubugin ng barko ngayon kaysa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Aminado, sumunod ang depensa ng mga makabagong barko laban sa missile, eroplano, barko at submarino sa parehong direksyon ng pag-unlad. Pero mas madali na ngayong mahanap at atakehin ng kalaban ang barko kaysa 80 taon na ang nakalipas. Tumugon ang mga hukbong dagat sa mundo sa technological na pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanilang mga puwersa at kagamitang militar. Kapag nilagyan mo ng 2 dosenang iba't ibang sistema ng armas ang isang malaking barko, parang nilalagyan mo na rin ito ng malaking target sa likod. Karaniwan, ayaw ng mga hukbong dagat na mawala ang lahat ng kanilang lakas pandigma sa isang atake lang, kaya karamihan sa mga commander ay mas gusto ang paghahati-hati ng kanilang mga yaman, ibig sabihin, iba't ibang lalagyan o barko ang ginagamit para sa armas at kagamitan. Sa ganitong paraan, sa halip na tuluyang matalo kapag naging matagumpay ang atake ng kalaban, bahagi lang ng iyong lakas pandagat ang mawawala. Tawag ito ng militar na desentralisasyon o sentido komun na salungat sa ideya ng Trump class. Malaki ang barko kaya madaling maging target sa labanan at tila hindi ito nababagay sa makabagong hukbong dagat. Mas kahawig ng Trump class ang arsenal ship kaysa battleship sa ganitong pananaw. Ang arsenal ship ay konsepto ng barkong pandigma noong Cold War na may hanggang 500 vertical launch tubes sa maliit na barko, nakakaunti lang ang tripulante. Ang barko ay plataporma ng sandatang pandigma na magbubumba ng matindi sa kalaban. Hindi na isa katuparan ang ideyang ito na nagkakahalaga ng $450 milyong bawat barko noong dekada 90 dahil isang tama lang ng misil ay kayang palubugin ang barko, kaya't napakalaki ng pang-anib para sa anumang hukbong dagat. Sinubukan din ng hukbong dagat ng China ang konseptong ito at pareho rin ang naging resulta. Samantala, inaprubahan ito ng Timog Korea at plano nilang magtalaga ng 3 barkong arsenal sa huling bahagi ng 2020. Tignan na lang natin ang mangyayari. Halos napalitan na ng submarino ang papel ng arsenal ship sa US Navy pero iba sila dahil halos hindi nakikita ang submarino. Pareho ang tungkulin ng submarino ng Rusya at China sa kanilang hukbong dagat.
Ang Trump class ang pinakamalapit na meron tayo sa isang arsenal ship at alam ng lahat na hindi ito magandang ideya. Daan-daang opisyal ng hukbong dagat pati na rin ang mga mananaliksik na nagtatrabaho sa pagbuo ng mga bagong barko para sa hukbong dagat ng US ay patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan para malampasan ang kalaban. May dahilan kung bakit matagal na nilang tinatanggihan ang ideya na basta lagyan ng maraming armas ang barko. Marahil ang pinakamasaklap sa lahat ay ang katotohanan ng ang Trump class ay inaasahang papalit sa susunod na henerasyon ng guided missile destroyer. Ang proyektong ito na mahigit isang dekada nang dinedevelop ay layong bawiin ang kapalpakan ng Zumwalt at ang puwang naiiwan ng Ticonderoga class sa pagre-retiro nito. Mas maliit ang bagong klaseng ito ng mga destroyer kaysa sa Trump class. Sa katunayan, mas mababa pa ito sa kalahati ng bigat ng Trump class, ngunit may 96 VLS cells 40, 2 missile launching cells, surface torpedo tubes at 127 mm kanyon. Magkakaroon din doon ng malalaking laser, walang railgun. Hindi ito magiging perpektong destroyer sa kahit anong paraan, pero isasama nito ang mga natutunang aral mula sa Arleigh Burke class at Zumwalt class, at tiyak na mas kaunti ang panganib at mas practical ito kumpara sa Trump class. Mas mainam itong espesyal na barko kapag kasama sa grupo, kaysa pilitin maging jack of all trades na walang napagkadalubhasaan. Mahalaga ang flexibility ng fleet sa naval warfare dahil mahirap suportahan ng isang barko ang maraming infantry detachments sabay-sabay, samantalang kayang maghiwa-hiwalay ng fleet. Mahalaga ito sa paglusob sa dalampasigan mula sa maraming direksyon. Halos 170 warships ang lumahok sa D-Day bukod pa sa mga barkong pang-transport at monitor vessel. Makakakuha rin kaya ng suporta ang landing elements mula sa 80 warships na mas maraming kanyon? Hindi, syempre hindi. Hindi pa kumpirmado ang pagpapalit ng susunod na henerasyon ng destroyer program sa Trump class. Ang Trump class ay nananatili pa rin isang panukala lamang habang ang pondo para sa Next Generation Destroyer Program ay patuloy pa rin at nagpapatuloy ang programa sa oras ng pagre-record. Di na rin nakagugulat kung ipilit ng administrasyon ang Trump class project at isakripisyo ang Next Generation Destroyer Program. Ito rin ang parehong tanong na kinakaharap ng Kongreso sa mismong sandaling ito. Ang pinakamalaking issue ay kung ang Trump class na walang siyentipikong batayan ay sulit bang isantabi ang destroyer program para rito. Ang naipresenta pa lang hanggang ngayon ay ang ideya lang ng disenyo. Wala talagang totoong trabaho sa likod nito. Kahit ang disenyo lang ng isang barkong pandigma sa paunang yugto ng pagdidisenyo ay karaniwang tumatagal ng ilang taon at nangangailangan ng napakaraming pondo. Ang Destroy program ay magandang halimbawa, samantalang ang Trump class design ay parang biglang lumitaw, walang financial reports o viability projections. Mga opisyal na ideya ng disenyo at kaunting concept art lang ang inanunsyo. Kahit pa magdesisyon ang US Navy na itodo ang lahat para sa proyektong ito, aabutin pa ng hindi bababa sa isang dekada at malamang mas matagal pa bago may lunsad ang unang barko, ang USS Defiant. Kung mangyari yon, ibig sabihin ay tinanggihan ng US Navy ang disenyo na halos 10 taon nilang pinagtrabahuhan. Isang disenyo na napapakita ng maraming potensyal at tila nakatagdang magpasigla sa tumatandang fleet, pati na rin ayusin ang sunod-sunod na palpak na disenyo kung saan ang pinakakapansin-pansin ay ang Zumwalt class. Isasantabi ang disenyo para sa barkong di naangkop sa makabagong naval warfare dahil sa maraming dahilan. Isang barko na nag-aangkin ng halos kamanghamanghang kakayahan sa opensiba na kung ilalapat sa totoong buhay ay kaduda-duda kung magiging epektibo. At higit sa lahat, isang barko na hindi resulta ng ilang taong pagsusumikap ng bihasang opisyal at inhinyero ng hukbong dagat, kundi mabilis ang guhit lang ng ideyang pang-headline. Bukod pa rito, sobrang mahal ang mga battleship ng Trump class. Ang kasalukuyang bersyon ng panukalang next-gen na destroyer ay aabot sa 2.8 bilyong dolyar at ang isang barko na higit sa doble ang laki ay makakaranas din ng katulad na pagtaas ng gastos. Dahil dyan, iisang tanong ng lahat, bakit ba pinipilit ni Donald Trump ito ng husto? At mukhang nasa masalimuot na usaping pandagat ang mga sagot. Nakakatawa ang katotohanan, mahilig talaga si Donald Trump sa barkong pandigma tulad ng milyon-milyong lalaki at batang lalaki sa mundo. Paborito pa niya ang battleship. Sinabi niya talaga ito sa talumpati niya sa Quantico noong huling bahagi ng Setyembre 2025. Sinabi niyang gusto niyang ibalik ang mga ito dahil sa kanilang balute at naging papel noong ikalawang digmaang pandigdig. Na yung may kapangyarihan na siya, nais niyang impluwensyahan ang pag-unlad ng mga barkong pandigma at baka magkaroon pa ng isang klase na pangalan niya. Sino nga ba ang hindi gagawa nun kung nasa posisyon niya? Ibig kong sabihin, lahat ng ibang presidente. Sabi ng ilan, ang ikalawang dahilan ng kanyang pagpupumilit ay simpleng pagpapakita ng kapangyarihan hindi ng Estados Unidos, kundi ni Donald Trump.
Ang pangalan ng Trump Plus ay lumabag sa tradisyon, kaya daan-daang kritiko, lalo na ang mga mahilig sa kasaysayang militar ang nainis dito. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, parehong lumabag sa nakasanayang pagpapangalan ng mga nagdaang administrasyon ng magkaibang partido, at ito ay pagpapatuloy lang noon. Mas mahalaga kaysa sa paglabag sa tradisyon ang pagsuway sa United States Navy Naming Convention na itinatag noong 1862 base sa Title 13, Section 1531 ng US Code na nagsasaad na ang kalihim ng Navy sa utos ng Pangulo ang magpapangalan ng mga barko ayon sa patakaran. Ang mga sasakyang pandagat ng unang klase ay papangalanan ayon sa mga estado ng Unyon. Ang mga nasa ikalawang klase ay ayon sa mga ilog. Ang mga nasa ikatlong klase ay ayon sa mga pangunahing lungsod at bayan, at ang mga nasa ikaapat na klase ay ayon sa itatakda ng Pangulo. Kung sakaling mabuo talaga ang Trump Class, ito ang magiging unang klase ng battleship sa kasaysayan ng US Navy na hindi pinangalan sa isang estado. Ang USS Defiance ay magiging pangalawang battleship na hindi ipinangalan sa estado, kasunod ng USS Kearsarge na ipinangalan sa bundok ng New Hampshire at isang barkong pandigma nung digmaang sibil. Bukod dito, bihira noon ang pagpapangalan ng barko sa buhay na tao, pero mas bihira ang isang presidente na ipangalan ang barkong pandigma sa sarili niya. Si Donald Trump sa katunayan ang magiging unang Amerikanong presidente na magkakaroon ng klase ng barkong pandigma na ipinangalan sa kanyang sarili habang siya ay nanunungkulan. Hindi nakakagulat kung nakita mo na ang Wikipedia page ng mga bagay na ipinangalan kay Donald Trump, mas mahaba ito kaysa akala mo. Posibleng itinutulak ng mga nagpapasya ang pagbabalik ng mga barkong pandigma at ipinapangalan ng klase kay Donald Trump para mapasaya ang presidente. Hindi ito imposible at mukhang hindi rin lohikal ang ibang paliwanag. Magaspang at kulang ang disenyo, hindi ito estratehikong pag-unlad kumpara sa next-gen destroyer na matagal nang ginedevelop, at mukhang hindi rin ito magiging kapakipakinabang sa totoong buhay. Sa puntong ito, isa lang itong ideya. Isang ideyang ipinipilit sa Navy ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pero kailangan pa rin itong aprubahan, kaya hindi pa rin tiyak kung makikita natin ang Trump Class. Ipinahayag ni na Donald Trump at kalihim ng digmaan Pete Hegseth na magsisimula sila sa 2 battleship at palalawakin ng fleet 10 barko kalaunan at posibleng maging 20 o 25 pa sa paglipas ng panahon. Ang fleet ay tatawaging Golden Fleet. Hindi natin alam kung ang ideyang ito ay magiging realidad, pero sigurado kami na ang paglalakbay patungo sa pagbagsak nito o pagsasakatuparan nito ay magiging masaya. Patuloy namin kayong bibigyan ng update. Salamat sa panonood.